By the way, this is Robbie and welcome to Steadfast Unlock, ang pinakauna naming episode for our 10th year anniversary this year of 2025. So today, sasamahan tayo ng mga ating veteranong consultant right now na meron ng years of experience sa pagpapaalis papuntang Poland at sila ang magbibigay sa atin ng mga experience nila and of course, yung mga tips kung paano magiging successful ang inyong pagpunta sa Poland. So ngayon, kilalanin natin ang ating mga consultant na binigyan tayo ng time. Uunahin natin ang pinaka-bongga. Bongga. Magalicious. Uunahin natin ang pinaka-bongga at kahit baguhan pa lang or 2 years pa lang ang experience niya, napakadami na niyang natulungan na mapapunta sa Europe. Of course, si Miss Danica. Hello, guys. Ayan, medyo mahiyain pa siya. Pero later on, mag-aano na din yan. So, nandito rin, of course, ang ating isa pang consultant na ito talaga pang malakasan. Of course, may at least how many years of experience na ngayon? 3 years. 3 years of experience and counting. Of course, magpo 4 years na this coming August. Of course, ang ating pinaka-veteranong Miss Dayan. Hello, guys. Lahat talaga mayayain eh. Kaya nga eh, mamaya-maya mag-aano na yan kasi magkwekwentuhan lang naman kami dito. Yes. Oo. So, ano ba ang pinaka-main question? Bakit ba sila lahat nagpo-Poland? Sa tagal ng ginagawa nyo to? Oo nga, bakit na Poland? For me lang kasi Poland, maraming opportunity talaga. Like, pwede kang mag-start from scratch doon. Mm-mm. And then eventually, madami ka ng magiging experience and then as in, financially, magiging stable ka talaga kasi marami silang benefits doon. Correct. Totoo naman. Sa tingin mo Dan, bakit Poland? Actually, Poland, isa sa based lang din sa mga sinasabi ng mga ibang clients na nasa Poland, maganda talaga ang Poland. Aside sa, mostly kasi Filipinos wants talaga na yung countries. Same ng religion natin ba? Correct. Catholic. So, isa din yun sa pinakamagandang benepisyo kultura ng Poland. So, that's why isa yun sa pinipili ng pupuntahan ng ating mga kababayan. And aside dun, ang ganda talaga ng benefits din ng Poland. Totoo Yes, naman. especially if may family ka in the Philippines, ang ganda din talaga. Pwede din talagang puntahan. Tama naman. So, sa mga madami nyong clients na nagpunta na doon, ano sa tingin nyo yung pinaka-memorable client na nagkwento sa inyo ng talagang bongga yung pagdating nila doon? Sa akin, may mga clients na hindi naman din talaga pinlano na magka-family Yes, doon. So yung like nagkaroon sila ng mga anak na gano'n and then doon na nila pinag-aral, yung mga gano'n. So talagang amazing siya. Like hindi natin ma-expect na gano'n talaga yung magiging benefit nila doon. Correct. Totoo naman. Sa medical din, ganun, may nagkwento na wala akong binayaran. Yung mga ganun, free lahat yung binayaran namin sa hospital. Correct. Like, compare ka ba? Kasi kung like sa ibang country or like sa Middle East lang ganun. So, hindi talaga siya parehas. Which Yes. is, malaki talaga yung difference. Totoo. And then, ano naman yung sa tingin nyo na mga nagkwento sa inyo na syempre out of, when there's is a good reaction, of course, there's always gonna be another negative part naman. So, sa tingin nyo, ano yung mga naging, syempre hindi naman laging lahat ng kwento is maganda, right? So, dapat yes. maging bukas din tayo doon. So, pag magdi-decide talaga yung mga aplikante. So, ano yung normal na naririnig nyo pagdating sa mahirap na part? Usually yung sa trabaho talaga, doon talaga sila may mga reklamo. Correct. Hindi naman lahat, pero usually talaga. Like, feel ko din is hindi pa sila nakapag-adjust kasi iba yung naging trabaho nila sa Totoo. trabaho ngayon, which is, alam naman nila kasi in-explain naman talaga natin. At the very first. First beginning na hard physical job, ganito yung magiging trabaho mo, hindi ka lang Correct. uupo doon. Totoo. So, Naalala ko pa, singit ko lang, nasabi nung client talaga na,
Hindi, kaya wala namang madaling trabaho. Trabaho, di ba? yes. Oo, naririnig ko talaga magaan yun. talaga sila. Tapos pag nandun na, biglang, bigat-bigat ng trabaho dito, mas Oo. ano pa, ganyan. So yes, parte naman yan syempre, dahil may adjustment talaga. Mm-mm. So maliban pa doon, maliban sa trabaho, pag sa personal naman, pag nag-a-adjust of course sa livelihood, anong masasabi na narinig nyo? Kasi madalas syempre sa inyo sila nag-o-open dahil ang processing laging, kumbaga, yun kayo yung laging ina-approach eh. So what do you think? Ano siguro, no work, no pay. Oo. Oo. Number one. Yes. Number one, pag holidays, Mm-mm. Well, walang ganun din trabaho. naman sa ganun. kumbaga, kung i-compare mo sa Philippines, pag holiday, no work, no pay din naman siya eh. O, Ay, depende naku, sa nakapagtrabaho. company. Actually, ako nakapagtrabaho guys sa Pilipinas, so hindi ko alam yun. Depende Talaga? din. Pero, actually, yung mga ano nila, yung mga holidays, parang naging positive na lang din siya kasi pumupunta sila ng ibang Yes, countries. ibang countries. Correct, yes. Ang bilis lang Oo, kasi oo. mag-jump Tsaka, ng ibang bawing-bawi naman sila pag nag-OT. Oo, Tsaka pag may actually. mga yung nakita kong payslip, di ba? May Pumapalo mga, talaga sila. oo, yung mga client nga, naghahanap ng OT, meron din ayaw mag-OT. Ayaw mag-OT. Oo, totoo. Oo. Meron yung mga gagalit. So actually, depende din talaga siya sa tao. Correct. Totoo Oo. naman. So, yun yung mga madalas na negative part naman. Yes, about sa work, about sa mga no work, no pay. Yeah. Which is normal in other countries kasi guys, if you are not aware, so may mga countries kasi na per hourly rate talaga sila. So, pag nasa Middle East, madalas kasi is, kumbaga, pumasok ka or whatsoever, it would be full kung ano talaga yung company nyo. Pero dun kasi, of course, per oras talaga yung bayad. So, yun siguro yung isang mga ano nila. Okay. So ngayon, ano ba yung mga visa tips nyo pala? So syempre, iba pa rin pag nakapunta na doon, di ba? Pero hindi madali yung journey. So ngayon, ano yung mga common mistakes pagdating sa visa application? Biglang buntang hininga. Common mistakes, usually naman talaga din sa applicant kasi alam naman nila na may application sila. So from the start, dapat financially ready. Kasi Yun yung number one talaga. financially ready. Kasi Yes. by the time na may appointment na, wala akong pang statement, wala akong show money. May mga show Pang money. ganito, Oo, ganito. ganyan. So, ganun talaga yung mga na-encounter namin ng mga problems. Also, sa documentations din nila, yung first na sinasubmit sa atin, complete, but on the time na ng submission talaga sa visa application, kulang-kulang pala din yung mga docs. So how do you handle that? Like anong normally na kasi for sure stressful yun kasi binigay mo na yung listahan tapos hindi pa rin siya natutuloy. So what do you think is ano yung ginagawa nyong step to help them? Syempre at the end of the day as a consultant, no, kahit may lacking sa client, gagawin pa din natin yung best natin. So normally how do you explain to them and help So, pag mga ganyan talaga, pinapagawa namin sila ng paraan. yes. Oo. Para makapag-submit kasi sayang eh. Totoo. Oo. Which Actually, is, application din kasi nila. So, sa atin naman kasi, tayo lang yung nagka-guide. Correct. Kumbaga, so in the process ng mga documentations din nila, syempre, sa kanila na kasi yun na side talaga. Totoo. Tama. So, May mga responsibilities din yes, sila may tinatawag. responsibility sila. Kasi So, hindi naman din sa atin lang lahat Oo. yung, correct naman yun. so if hindi talaga nila kakayanin, so kailangan nila mag-decide kasi hindi naman din tayo yung magsasubmit, kailangan personal talaga. So, Nandito may lang mga- tayo para gumabay. gumabay, and hindi din ganun. tayo So, yung nag-decide. Oo. Kasi parang kami yung magbibigay ng visa eh. Actually, totoo naman yun. Kala kasi nila minsan, pag okay, binayaran na natin, di ba? Common, na nila, kailangan nyo kaming paalisan kasi nagbayad kami. But what they don't know is that, guidance lang tayo. Yes. Advice. Give and take. Correct. So, at the end of the day, consult pa din yun. Binigay natin yung best natin, no? So, yung approval talaga, kahit anong country naman, hindi lang Poland. Yes. Yes. So, yun din dapat yung intindi nila. So, ngayon, sa bagong, I think there's a new law right now, right? Din June 1. Ano ba yung sa tingin yung mga perfect documents, yung tinatawag na magic sarap? Pag sa mga application na sa tingin nyo magiging helpful sa kanila para maging successful yung visa. Ano, Yung napapansin nyo ha, yung mga hindi napapansin ng iba. Based on your observation. ano ba? Pinaka-importante talaga, complete docs.
sa lahat ng yun, pati yung isa complete docs which is may listahan kayo. Ayaw nyo isabi, baka ginagatekeep ginagatekeep nila guys. So sige, off the record daw ang mga document Ignore muna kayo. Pinaghirapan nila yon, so hindi nila ilalabas. So Depende take it sa away. Country. Oo, Talaga depende sa kasi, country kasi iba-iba talaga naman talaga siya. yung requirements. So, Correct. So kung alam saan nyo na guys. magsasubmit, so may mga tayo dyan, parang magic sarap. Cham. Oo, kung saan country naman. So, sa tingin nyo, personally, hindi sa dahil nag-offer kayo ng Poland, Mhm. which country do you think is it's best na mag-migrate sa base sa nakita nyo? Kasi, let's be honest, no? So, at the end of the day, hindi lang naman tayo about, kasi steadfast unlock nga eh. So, hindi lang about positive things. So, I mean, at the end of the day, there should be a comparison, no? So, ano sa tingin nyo yung country na pinaka-best to migrate? After, for example, nag-Poland sila, narinig nyo yung mga kwento na kung saan sila pumunta. So, what do you think is best? Okay. So, based lang din sa mga clients na nagkukwento, usually talaga ang pinakamaraming nag-transfer sa Spain. Sa Spain? Oo nga. Laging, may Spain ba kayo? May Spain ba kayo? Ano bang meron sa Spain? Oo. Kasi, Siguro sa natin. Because of the, our history siguro. Correct. Oo, Kasi kaya maraming ano tayo. Pilipino na nandun Spanish eh. So, Na-colonize based lang- ba naman tayo ng 333 years? Talagang ang comfortability naman talaga natin nasa kanila, no? and then, mabilis yung doon. Like, 2 years, 3 years, masarap. 2 years. Oo. ata. 2 years. Meron na sa Nakapag-ano na PR. Yes, then 4 Yes. years after his passport. Pero guys, hindi ganun kadali yun. Like, talagang ginagawa lang ng mga clients is from Poland, they jump to... diskarte lang tayo. Yes, they jump to Dumidiskarte. Spain. Correct. Kasi may kanya-kanya talagang diskarte pagdating doon. Kasi, syempre sa amin, kumbaga, sa naman is talagang stepping stone lang tayo. Yes. Pero may mga nag-stay naman din talaga sa Poland for how many years? Nasa Poland lang sila. So, depende lang din talaga sa'yo kung saan Kung saan mag-aayon ka sa'yo. comfortable, Kung siguro. saan ka dadalhin ng panahon. Correct. Oo. So, karamihan ba ng clients madalas nagsistay or they jump to another country? Sa mga storya. Kasi guys, sa totoo lang ako, hindi nagkukwento sa akin yung mga clients madalas. Kumbaga, okay lang kami dito. Siya siguro takot magkwento ng kumbaga lahat. But, of course, sa ating mga processing, bukas talaga sila. Usually, pinakamarami sa Spain, may Italy din, may France. Meron ding nag-Switzerland. Talaga? Switzerland? Madali lang ba mag-residence doon after Poland? Parang, hindi ko pa narinig. Minsan yung iba nagti-TNT na. Oy guys, disclaimer, hindi po pwedeng mag-TNT. That's not allowed kasi mapapauwi kayo guys. So make sure na laging legal ang documents nyo. Yes. Ayan. So, sige. So at least yon naging open tayo about that. So of course, bakit kayo nasa steadfast hanggang ngayon pa? Ibahin natin guys, personally. Bakit kayo nasa steadfast hanggang ngayon pa? What sets it apart? Bakit nakapag-stay kayo ng longer in terms of? Ito naman kasi is different naman din talaga sa mga experience ko. So, nagstay ako kasi masaya naman ako sa steadfast. Oo. Then, totoo. Kasi baka mamaya wala No tayo. choice. No joke. Pampapanood ng ating amo. Masaya naman ako kasi kung hindi ako masaya, di umalis na ako. Correct. Diba? Totoo naman. Nakailang renewal na ako. Kung hindi ba ako masaya, hindi na ako totoo. magre-renew. Hindi, I mean, sa work ba? Kasi Kumbaga, hindi ka naman pipigilan eh. correct. Kung Totoo. oo. We don't stop. Totoo naman yun. Pero in terms of the work, like, in terms of managing the people, syempre at the end of the day, we represent kung anong type of company yung meron tayo. That's why we are staying. So, as a company, how they handle the clients, ano bang masasabi mo dun? Ikaw din. Sa akin. Next. Since siya ang ating baby for And actually, stressful naman talaga siya. Correct. Oo, kasi hindi lang isa, dalawa ang nagme-message sa'yo everyday. Correct. Tsaka, Correct yun. lang tayo. So, Yes, joke lang yan, guys. Stressful siya, pero, kasi work siya eh. So, nag-ano ka ng mga tao. So, syempre, isa din sa siguro sa nagustuhan ko is, like, how to explain this one? Nahatak? Ano ba yan? I mean, like, stressful siya, but sometimes, parang naging playful na din sometimes. Na, Iba kasi, no? Iba marami yung kang, feeling. oo.
naging roller coaster siya, madami siyang mixed emotion in one day. Correct. Speaking Like of hindi mixed siya emotion. hindi siya anong tawag dito? Hindi mo siya ma-predict, unpredictable Yes. talaga siya. Hindi mo alam ang mangyari the next day, no? Oo. Like So, parang parang- exciting or Oo, something kasi- ganon. May mga times na pagpapasok tayo, naalala ko pa, pag may mga times na papasok tayo na hindi natin na-expect na magkakabisa yung client kasi nga may mga ayun, kulang, yes. di ba? Oo, Tapos like biglang- may nagsabi na eto mali yung sagot niya. Oo, pero- sa pero siya yung interview, no? nagkabisa. Correct. Tapos Ganun. yung perfect, yun yung hindi, no? Grabe. Totoo naman din yun. Pero at least, alam niya naman din na namamanage yung mga tao na inaasika. So that's true. Even pag nandun na sa Poland, right? Yes. So yun Kung may naman mga talaga. concerns. Correct. So ngayon, pag-usapan naman natin yung mga changes nung June 1. Ang daming nagpanic, no? Grabe yung messages nung mga bandang April, May, tapos kung ano-ano ng mga vlog yung naglalabasan, mga influencer na kung ano-ano na yung na-predict about the law. So talagang inayawan nila yung Poland, no, for quite some time, which is favorable sa amin, guys. Joke. Kasi daming nagka-visa sa amin nung inayawan nyo. So that's why. So ano ba naging hakbang nyo bilang processing na syempre sa inyo yung yung sagasa nun dahil Actually, honestly naman din, naapektuhan din talaga kasi wala namang naging prepared kasi yun parang 1 week. Tapos on the spot talaga yun. So parang doon lang namin nalaman na mayroon na palang ganito ganyan. So correct. ang ginawa namin talaga is may message namin yung mga aplikante na ganito na may mga nagalit kasi nga kasi Bakit biglaan, gano'n. Parang kasalanan So, yun, no? Baka kayo yung law, no? which is, hindi naman talaga natin maiiwasan kasi yung ibang applicant talaga is, naka-prepare na sila ba na mag-visa stamping, mga Oo, gano'n. no. So, Naalala ko yun ang daming Nag-message. Oo. hindi na nakapag-submit. like parang matagal na yun, hindi nyo na sinabi sa amin Oo. ahead of time, gano'n. Basta nga kayo sana, Charis. sa FB. Gusto ko lang sinusundan mo ng naman yung embassy. Correct. Kasi doon talaga malalaman lahat kung may mga changes or what. So, may date din yan. So, on the spot talaga usually. Oo, naka-mention yung date kung kailan Kung nag-change. kailan. Kailan siya Yes. nasa start. So, sa mga feedbacks nila, kumbaga, may mga client din naman na naging understanding. Yes, meron usually, talaga. yes. Oo, pero paano natin na-handle yung, kumbaga, naging changes sa application, nag-prepare kayo, right? In terms of the same. So, talagang mahirap din pag may mga changes kasi hindi mo din Yes. talaga masasabi, guys. Kaya kayo, medyo maging tayo, kasi pare-pares lang naman Kasi din. tulungan lang din nagkakatulungan. naman. Yes, Oo, correct. tulungan din talaga naman. Wala din So, talaga tayong magagawa pag nagkaroon ng changes. Kung kami lang, di ba, edi lahat. I-advise Oo, naman lahat yan ng agad. ano. Oo, lahat. Wala namang problema. Lahat naman gusto nating magka-visa. Ayan. So, ganun yung inano. So, for future, sa tingin nyo ba there would be changes? Meron Actually, pa rin meron yan talaga yan. Kasi ano, time to time yung changes eh. So, we Constant, just no? need to talaga. to be prepared always. So, yun yung mga isa sa mga risk pag nag-apply ka talaga is Yes. there's constant talaga. So, speaking of risk, maliban pa dun sa dahil nga nag-change yung law from time to time, lalo na hindi naman natin yan expected. Yes. Hindi naman tayo consul, no? So, ano sa tingin nyo pa yung other risk pagdating sa application? Yung pinaka-major risk when you are thinking of really applying? Applying. When it comes to visa application talaga, always remember na sole discretion po talaga ng mga embassy. Correct, totoo. Yung pag-grant ng visa natin. Totoo. So, all we need to do is to complete talaga na documents required ng mga embassy. So, doon na natin malalaman. And be prepared sa interview. Yes. Yes. Kasi especially minsan the ka interview talaga. Oo. Pag nagkamali, di ba? Hindi mo talaga masasabi. Kaya, Kasi minsan yung iba na may mental block. Yes. Oo, wala nang maisagot. Iba na yung naisagot. Instead, binigyan na ng questionnaire lahat-lahat. Iba lahat na kung yung paano sinagot. masasagot. Totoo. May naalala pa ako na kwento niya sa akin na tinanong ni Danica, hindi ko napapangalanan kasi yung client. Sabi daw, okay, kamusta yung interview, ganyan-ganyan. Tapos ang sagot daw is, okay lang po. Tapos may isang client pala nakasabay. Diba?
narinig na mali-mali Mali yung yung sagot. sagot. Ma'am, naawa po ko dun sa client nyo. Yung mali-mali po yung sagot. Pero in fairness, Pero nagka-visa yun, di ba? yes. Oo, nag-reappeal si sir. Oo nga pala. So, pag ano pala, pwede pala siyang mag-appeal. Yes, pwede siya mag-appeal. Okay, Yes. so, Kasi normally hindi lang naman first submission hindi pa natatapos May second dyan. chance So, pa may rin. second chance Ah, talaga. so may second life pa sila. Yes. Oo, so that's nice. So at least alam ng mga aplikante na of course pag mag-a-apply tayo, hindi all the time. Hindi lang din ito sa Poland na naka-apply ha. This is for all Everywhere. countries. Everywhere. Yes, tayo yung nangihingi ng entrance sa kanila, 'di ba? So may proper security background and checking. I mean, like, hindi lang working visas ang sole discretion. Kahit Ay, tourist tourist, ka, kahit student. mag-student. Everything. Yes. Totoo yun, totoo. As long as there's visa application, guys. Oo, hindi talaga yun 100%. Kahit nga mag-tourist ka sa Dubai Oo, sa may UAE, kaya mare-reject. Dati. May nare-reject. Oo, dati wala. Dati walang nare-reject sa UAE. Everybody come in. Pero ngayon meron Habibi na come din. to May kabibit ako. Totoo yun. Pero ngayon wala na. May mga restrictions na din. Yes. So, how much more, diba, sa Europe? Kung papasok ka ng Europe. Oh, syempre mas ikpit sila doon kasi pwede kang mag-PR doon eh. Pwede kang mag-TNT, madali lang dito. Mahuhuli ka. Mm-mm. So, para dun sa ano naman, sa future, let's see. Parang time machine pa. Yes. So, nung past kasi, since I've been doing processing also nung 2018, 2019, no? So, napansin ko kasi na Poland is a really good country to go. Pero at that time, madami kasi kaming options. Like, madali pa kasi nun. Hindi pa kasi sikat yung Europe nun, guys. In-offer na talaga namin to. Especially sa Pilipino. So, normally, mga pinapadala talaga namin ibang lahi. Pero ngayon, parang nag-boom talaga siya sa mga Pilipino talaga. Kasi ewan ko ba kung ano nangyayari sa Pilipinas at gusto yung magsipag-alisan ng lahat. Ayan. So, sa future naman, so since kayo, yung future na nagpa-process and everything, do you think that it's still a good country to go through even in the future? For me, it's a yes. Yes, of How, course. how can you say that? Siyempre, kailangan nating i-justify sa kanila, no? Kasabihin, baka sinasabi nyo na dahil pabor, bias. Pero sa nakikita nyo. Yes. Oo, kasi ano talaga siya. Financially, malaki talaga ang sahod dun. Yes. And Kung nag-increase sila i-compare. every year. Yes, Ano every year sila? sila nag-i-increase. Oo. Hindi lang once. Oo. Like twice, ganun. Tapos, Oo, kasi noong nagpa-follow 2019, talaga sa labor rules. ang sahod nila dati, 3,000 lang, 2,500. Kaya nga, nung nag-start ako, parang ang liit nung work, salary ng work permit. Tapos ngayon, Nasa 4, Naging nasa, 4,500. baka maging 5,000 na May din. 5,000 by next year. Kasi every January yun, no, Oo. as per the trend. Compare mo sa Pinas, At saka kahit sa Middle East, no, may kakilala nga tayo. 12 years na. 12 years, pero Magkano ganun lang pa rin yung yung ano, sahod to magkano yung sahod? 2,000 to Ganun. 2 mga Oh ganun. my God. Which Diba? is talagang mako-compare mo. And then, iba pa yung benefit. Yes. Like, may mga tax refunds. Ang ganda talaga ng benefits din ng Poland. Sabi nga And ng for sure, client, hindi yun talaga wawalain ng Poland. Poland. talaga. Kasi ano mo naman talaga, tax Yes. refunds are there. Plus, kahit yung mga kids nila no, na 18 years old and below. Yun yung magandang ano, Automatic. kakatasan ng tax. Kasi Oo. nakikita mo yung ano. Yes, hindi napupunta sa mga Oo. nepo babies. Nakikita So, mo talaga saan pupunta yung mga tax nila. Totoo. Pero teka, wag tayong mag-comment na baka hindi na tayo makauwi ng Baka Pilipinas. makancel na Abangan culture natin. tayo. Yeah, so, pero which is good. Sana sa Pilipinas ganun din, no? Na medyo may mga, kumbaga, tax refundan tayo, mapunta sa, alam mo, makita mo na ganun. So, syempre, isang rason din yun kung ba't pumupunta talaga sila sa ibang country. Yes, ngayon talaga ang daming gustong mag-abroad. Abroad. Correct. Ayaw na nila sa Pinas. Pinas. Sayang naman. So, sige, that's a good view, no? Pagdating sa mga future talaga. So, of course, to end it off, right? The segment. Thank you so much unang-una. Of course, I would ask for small, last advice natin sa mga clients na gustong mag-apply going to Poland. Any short message for them? Andito pala ang camera yan. Okay. Wait lang. So, yun lang din talaga. From the start naman din talaga, sinasabihan ko yung mga aplikante na trust the process. Correct. Yes. Kasi mapa-short or long ang process as long as makaalis talaga. Kasi
hindi naman din talaga parehas lahat. So may mga ang iba, ang bilis nakaalis, ang iba, naghintay talaga sila. So Correct, hindi totoo. sila sumuko. Yes. Totoo So yun. with prayers, with patience, talagang yun talaga yung dapat gawin ng mga aplikante. Correct. As long as nandiyan naman yung steadfast. Yes, no? kasi hindi naman kung ano ba, edi iniwan na namin Ayun, kayo. correct. Oo, Diba? ilang years ng Years in the making, Oo. no? Hindi mo alam, dugot pawis, iyak talaga, Oo. girl. Patience is a virtue talaga. Totoo yun. So, ikaw naman, Dan, ano naman masasabi mo sa ating mga ano? Yan nga, same lang din. So, ma-short, ma-long man yung process, still, patience is a virtue din talaga. Totoo naman. Oo. So, ayun. So, alam nyo na, guys, kasi prayer works and of course, Yes. gawa din. So, Yes. ayan. So, nevertheless, Steadfast naman would always be here to guide you guys every step of the way. Nakita nyo naman kung gaano sila ka-experience pagdating sa process. So, you can also, of course, expect that once you want to start the procedure. So, ayun, to top it off, maraming salamat po sa inyo. Sobrang, I know it's your day offs also. So, I'm looking forward pa to more successful Successful, applications, right? And of course, looking forward pa to more power ng ating dalawang consultants. Ayan. So, thank you again, guys, for joining us. This is Robbie Eslege. This is Diane. And this is Danica. And of course, happy 10th year anniversary to Steadfast. Abangan kung magkakaroon pa ng episode 2. mukhang possible naman, pero at least another journey later on na yun. Yes. So again, thank you guys and have a great day. Do it always the Steadfast way. Have a great day and God bless. Ingat. Bye, guys. Bye. Thank you so much.